Dakila ka, O Panginoon, at lubos na dapat purihin, dakila ang iyong kapangyarihan. At ang iyong karunungan ay walang hanggan. At ikaw ay purihin ng tao, ngunit butil ng iyong nilikha, tao, na nagdadala sa kanya ng kanyang pagkamatay, ang saksi ng kanyang kasalanan, ang patotoo na ikaw ay lumalaban sa palalo, gayon may ibig. Tao ay nagpupuri sa iyo, siya, ngunit isang butil ng iyong nilikha. Ginising mo kami. Galak sa iyong papuri, sapagkat ginawa mo kami para sa iyo, at ang aming puso ay hindi mapakali, hanggang sa ito ay magpahinga sa iyo. Ipagkaloob mo sa akin, Panginoon, na malaman at maunawaan. Alin ang una, ang tumawag sa iyo o ang magpuri sa iyo? At muli, ang makilala ka. O ang tumawag sa iyo? Sapagkat sino ang makatatatawag sa iyo, na hindi nakakakilala sa iyo? Para sa kanya, na hindi nakakakilala sa iyo, ay maaaring tumawag sa iyo bilang iba kaysa ikaw. O, ito ba? Sa halip na tumawag kami sa iyo upang makilala ka namin. Ngunit paano sila? Tumawag sa kanya na hindi nila pinaniwalaan. O paano sila maniniwala? Walang mangangaral. At silang nagsisihanap sa Panginoon ay pupuri sa kanya, sapagkat sila na naghahanap ay makakasumpong sa kanya, at silang makakasumpong ay magpupuri sa kanya. Gagawin ko. Hanapin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo, at tatawag sa iyo, sumasampalataya sa ikaw, sapagkat sa amin ikaw ay ipinangaral. Ang aking pananampalataya, Panginoon, ay tatawag. Ikaw, na iyong ibinigay sa akin, na kung saan iyong binigyang inspirasyon sa akin. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng iyong anak, sa pamamagitan ng ministeryo ng mangangaral. At paano ako tatawag sa aking Diyos at Panginoon, dahil kapag ako ay tumawag para sa Kanya, tatawagin ko siya sa aking sarili. At anong kwarto ang nasa loob? Ako, saan ako mapapasok ng aking Diyos? Kung saan maaaring pumasok ang Diyos sa akin? Diyos na gumawa ng langit at lupa. Nariyan nga ba, O Panginoon kong Diyos? Ano man sa akin ang makapaglalaman sa iyo? Gawin kong gayon ang langit at lupa, na ikaw ay gumawa, at kung saan mo ako ginawa, ay naglalaman ng iyo. Oh! Dahil walang maaaring umiral kung wala ka, kung gayon. Ano man ang mayroon sa iyo. Since, then, I too exist, bakit ko hinahanap yon? Dapat kang pumasok sa akin, na wala, kung wala ka sa akin. Bakit? Sapagkat hindi ako bumaba sa impyerno, at gayon may naroroon ka rin. Para kung ako bumaba ka sa impyerno, nariyan ka. Hindi ako maaaring noon, O Diyos ko, maaari. Hindi maging sa lahat, kung ikaw ay hindi sa akin, o, sa halip, maliban kung ako ay nasa iyo ng kanino ang lahat ng bagay, sa pamamagitan kanino ang lahat ng bagay, kanino ang lahat ng bagay. Kahit na, Panginoon, gayon paman. Saan ako tatawag sa iyo, yamang ako ay nasa iyo? O, saan ka makapapasok sa akin? Sapagkat saan ako makahihigit sa langit at lupa, upang doon ay pumasok sa akin ang aking Diyos, na nagsabi, aking pinupuno ang langit at ang lupa. Ang langit at lupa ba ay naglalaman ng iyo, yamang iyong pinuspo sila? O, pupunuin mo ba sila at nag-uumapaw, yamang hindi ka nila taglay? At kung saan, kapag napuno ang langit at ang lupa, ibinubuhos mo ang natitira sa iyong sarili? O hindi mo na kailangan ang anumang naglalaman? Ikaw, na nagtataglay ng lahat ng bagay, yamang pinupunan mo ang iyong pinupunan. Naglalaman nito. Sapagkat ang mga sisidlan na iyong pinupuno ay hindi ka itinataguyod, yamang. Bagaman sila'y nangabali, hindi ka ibinuhos. At kapag ikaw na ibinuhos sa amin, hindi ka ibinaba, ngunit itinaas mo kami, ikaw. Ikaw ay hindi naglaho, ngunit iyong tinitipon kami. Ngunit ikaw na pumupuno ng lahat ng bagay. Pinupuno mo ba sila ng iyong buong sarili? O, dahil ang lahat ng bagay ay hindi maaaring maglaman. Ikaw ba ay buo, ang mga ito ba ay naglalaman ng bahagi ng iyo? At sabay-sabay ang parehong bahagi. O ang bawat isa sa sarili nitong bahagi, mas malaki, mas maliit. At ay, pagkatapos ay isa. Bahagi ng iyong mas malaki, isa pang mas mababa. O, ikaw ay ganap sa lahat ng dako habang walang naglalaman sa iyo ng buo.
Ano ka kung gayon, aking Diyos? Ano, kundi ang Panginoong Diyos? Para sa kung sino ang Panginoon. Ngunit ang Panginoon. O sino ang Diyos maliban sa ating Diyos? Pinakamataas, pinakamabuti, pinakamakapangyarihan, pinakamaawain, ngunit pinakamakatarungan, karamihan. Nakatago, ngunit karamihan ay naroroon, pinakamaganda, ngunit pinakamalakas, matatag pa. Hindi maintindihan, hindi nababago, ngunit lahat ng nagbabago, hindi luma. Lubos na nagpapanibago, at nagpapatanda sa mga palalo, at hindi nila ito nalalaman. Palaging nagtatrabaho, palaging nagpapahinga, nagtitipon pa rin, gayon may walang kulang. Pagsuporta, pagpupuno, at labis na pagkalat, lumilikha, nagpapalusog, at pagkahinog, naghahanap, gayon may taglay ang lahat ng mga bagay. Iniibig mo, nang walang pagsinta. Sining naninibugho, walang pagkabalisa, magsisi, gayon may huwag magdalamhati, galit pa si Art. Matahimik, binabago ang iyong mga gawa, ang layunin mo ay hindi nagbabago, natatanggap muli. Kung ano ang iyong natagpuan, ngunit hindi kailanman nawala, hindi kailanman nangangailangan, ngunit nagsasaya. Mga nadagdag, hindi kailanman mapag-imbot, ngunit humihingi ng tubo. Tinanggap mo ng paulit-ulit na ikaw ay may utang, at sino ang may anumang bagay na hindi sa iyo? Ikaw. Nagbabayad ng mga utang, walang utang, nagpapadala ng mga utang, walang nawawala. At ano? Sinabi ko na ba ngayon, Diyos ko, buhay ko, banal na kagalakan? O ano ang sinasabi ng sinumang tao? Kapag nagsasalita siya tungkol sa iyo. Gayon may sa aba niya na hindi nagsasalita, yamang pipi. Ay kahit na ang pinakamahusay magsalita. Upang ako ay makapagpahinga sa iyo. O, na ikaw ay pumasok sa aking puso at lasing ito, upang ako ay makayanan. Kalimutan ang aking mga karamdaman, at yakapin ka, aking tanging kabutihan. Ano ka sa akin? Ang awa mo, turuan mo akong bigkasin. O ano ako sa iyo na iyong hinihingi? Ang aking pag-ibig, at kung hindi ko ibigay, ikaw ay nagalit sa akin, at pinagbabantaan ako. Mabigat na paghihirap. Ito ba ay isang bahagyang aba na hindi ka mahalin? O, para sa iyo. Alang-alang sa mga awa, sabihin mo sa akin, O Panginoon kong Diyos, kung ano ka sa akin. Sabihin sa aking kaluluwa, ako ang iyong kaligtasan. Kaya't magsalita, upang aking marinig. Narito, Panginoon, aking puso ay nasa harap mo, buksan mo ang mga taingan nito, at sabihin sa aking kaluluwa, Ako ang iyong kaligtasan. Pagkatapos ng boses na ito, hayaan mo akong magmadali, at humawak sa iyo. Huwag itago ang iyong mukha sa akin. Hayaan mo akong mamatay, baka mamatay ako, hayaan mo lang akong makita ang iyo. Mukha. Makitid ang mansyon ng aking kaluluwa, palakihin mo ito, upang iyong magawa. Pumasok. Ito ay kapahamakan, ayusin mo ito. Mayroon itong nasa loob kung saan dapat. Saktan ang iyong mga mata, aaminin ko at alam ko. Ngunit sino ang maglilinis nito? O kanino ako dapat iyak, maliban sa iyo? Panginoon, linisin mo ako sa aking mga lihim na pagkakamali. At iligtas ang iyong lingkod mula sa kapangyarihan ng kaaway. Naniniwala ako, at kaya ako nagsasalita. Panginoon, alam mo. Hindi ba ako umamin laban sa aking sarili ang aking mga pagsalangsang sa iyo, at ikaw, aking Diyos, ay nagpatawad. Ang kasamaan ng aking puso. Hindi ako nakikipagtalo sa paghatol sa iyo na naninirahan. Ang katotohanan, natatakot akong linlangin ang aking sarili, baka ang aking kasamaan ay magsinungaling sa sarili. Kaya't hindi ako nakikipagtalo sa paghatol sa iyo, sapagkat kung ikaw, Panginoon, dapat mong markahan ang mga kasamaan, O Panginoon, sino ang tatahan nito? Gayunpaman, hayaan mo akong magsalita sa iyong awa, ako, alabok at abo. Pahirapan mo ako. Upang magsalita, yamang nagsasalita ako sa iyong awa, at hindi sa taong mapanguyam. Ikaw din. Marahil, hinahamak ako, gayon may babalik ka at mahabag. Ako. Sapagkat ano ang aking sasabihin, O Panginoon kong Diyos, ngunit hindi ko alam kung saan ako. Dumating sa naghihingalong buhay na ito, tatawagin ko ba ito, o nabubuhay na kamatayan? Pagkatapos
Agad na dinala ako ng mga kaaliwan ng iyong habag, gaya ng aking narinig. Sapagkat hindi ko ito naalala mula sa mga magulang ng aking laman, na kung saan mula sa kanila. Sangkap na minsan mo akong hinubog. Kaya doon natanggap sa akin ang kaginhawaan ng gatas ng babae. Para hindi nag-imbak ang aking ina o ang aking mga nars. Kanilang sariling mga dibdib para sa akin, ngunit iyong ipinagkaloob ang pagkain ng aking kamusmusan. Sa pamamagitan nila, ayon sa iyong ordenansa, kung saan iyong ibinabahagi ang iyong mga kayamanan sa pamamagitan ng mga nakatagong bukal ng lahat ng bagay. Binigyan mo rin ako na huwag maghangad ng higit sa ibinigay mo, at sa aking mga nars na kusang magbigay. Sa akin ang ibinigay mo sa kanila. Para sa kanila na may pagmamahal na itinuro ng langit. Kusang loob na ibinigay sa akin kung ano ang kanilang masagana mula sa iyo. Para sa aking kabutihan. Mula sa kanila ay mabuti para sa kanila. Hindi rin sa katunayan mula sa kanila ito, ngunit sa pamamagitan nila, sapagkat mula sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay, at mula sa akin. Ang Diyos ang lahat ng aking kalusugan. Ito ay natutunan ko, ikaw, sa pamamagitan nitong mga kaloob mo. Sa loob ko at sa labas, na ipinapahayag ang iyong sarili sa akin. Para noon alam ko. Ngunit sa pagsuso, upang magpahinga sa kung ano ang nalulugod, at umiyak sa kung ano ang nasaktan sa aking laman, wala nang iba pa. Pagkatapos ay nagsimula akong ngumiti, una sa pagtulog, pagkatapos ay paggising, sapagkat gayon ang sinabi sa aking sarili, at pinaniwalaan ko ito, dahil nakikita natin ang katulad sa ibang mga sanggol. Kahit sa sarili ko, hindi ko ito maalala. Kaya, unti-unti, naging ako. Mulat kung nasaan ako, at magkaroon ng isang nais na ipahayag ang aking mga nais sa mga iyon. Sinong makapagbibigay kasiyahan sa kanila, at hindi ko magagawa, sapagkat ang mga kagustuhan ay nasa loob ko. At sila ay wala, ni hindi sila makakapasok sa loob ko. Espiritu. Kaya't nagpagulong-gulong ako sa mga paa at boses, na ginawa ang ilang mga senyales na maaari, at tulad ng kaya ko, tulad ng, kahit na sa katotohanan ay napakaliit na tulad ng, kung ano ako ninais. At kapag hindi ako nasunod ngayon, ang aking mga kagustuhan ay nakakasakit. O hindi maintindihan, pagkatapos ay nagalit ako sa aking mga nakatatanda sa hindi pagsusumite sa akin, kasama ng mga walang utang na loob sa akin, sa hindi paglilingkod sa akin, at naghiganti ang aking sarili sa kanila sa pamamagitan ng luha. Ganyan ko natutunan ang mga sanggol mula sa pagmamasid. Sila, at na ako mismo ay ganoon, lahat sila, walang malay, ay nagpakita sa akin. Mas mahusay kaysa sa aking mga nars na nakakaalam nito. At, narito, ang aking kamusmusan ay namatay ng matagal, at ako ay nabubuhay. Ngunit ikaw, Panginoon, na para sa nabubuhay magpakailanman, at sa kanya'y walang namamatay, sapagkat bago pa ang kinasasaligan ng mundo, at bago ang lahat ng maaaring tawaging noon, ikaw ay, at Diyos. At Panginoon ng lahat ng iyong nilikha, sa iyo ay nananatili magpakailanman. Ang mga unang dahilan ng lahat ng bagay na hindi nagtatagal, at sa lahat ng bagay na nababago, ang mga bukal ay nananatili sa iyo, na hindi nababago, at sa iyo nabubuhay ang mga walang hanggang dahilan ng lahat ng bagay na walang katuwiran at temporal. Sabihin, Panginoon, sa akin, iyong nagsusumamo. Sabihin mo, ang lahat na habag, sa akin, iyong kahabag-habag, sabihin, nagtagumpay ba ang aking kamusmusan? Isa pang edad ko na namatay bago ito. Ito ba ang ginugol ko sa loob? Sinapupunan ng nanay ko. Sapagkat iyon ay medyo narinig ko, at mayroon akong sarili. Nakakita ng babaeng may anak. At ano bago ang buhay na iyon muli, O Diyos aking kagalakan? Nasaan ba ako o anumang katawan? Dahil dito, wala akong sasabihin sa akin, ni Ama o Ina, o karanasan ng iba, o sarili kong alaala. Nililibak mo ba ako sa pagtatanong nito, at hilingin sa akin na purihin ka at kilalanin ka, dahil alam ko yon. Kinikilala kita, Panginoon ng langit at lupa, at pinupuri ka para sa aking unang mga simulain ng pagiging, at ang aking kamusmusan, kung saan wala akong naaalala. Sapagkat iyong itinalaga na ang tao ay dapat manghula mula sa iba. Kanyang sarili, at naniniwala sa lakas ng mahinang mga babae.
Kahit noon pa ako nagkaroon ng pagkatao at buhay, at sa aking kamusmusan, maaari akong maghanap ng mga palatandaan kung saan maipabatid sa iba ang aking mga sensasyon. Saan kaya ang isang maging iligtas mula sa iyo, Panginoon? Mayroon bang maging sariling artificer? O kaya doon sa ibang lugar ay nagmula sa anumang ugat na maaaring stream ng kakanyahan at buhay? Sa amin, iligtas mula sa iyo, O Panginoon, kanino ang diwa at buhay ay iisa? Para sa ikaw mismo ang pinakamataas na esensya at buhay. Sapagkat ikaw ay kataas-taasan. At hindi nababago ni sa iyo man ay magwawakas sa araw na ito, pasa. Ikaw ay magtatapos sapagkat ang lahat ng gayong mga bagay ay nasa iyo. Para sa sila ay walang paraan upang lumipas maliban kung iyong inaalalayan sila. At dahil ang iyong mga taon ay hindi nagkukulang, ang iyong mga taon ay iisa sa araw na ito. Ilan sa atin at sa atin? Ang mga taon ng mga ama ay dumaloy sa iyong ngayon at mula rito. Tumanggap ng sukat at ng amag ng nilalang na mayroon sila, at gayon paman. Ang iba ay dadaloy, at sa gayon ay tatanggapin ang hulma ng kanilang antas ng pagkatao. Ngunit ikaw ay pareho pa rin, at lahat ng bagay ng bukas, at lahat ng higit pa. At lahat ng kahapon, at lahat sa likod nito, iyong ginawa ngayon. Ano ito? Sa akin, bagaman may hindi nakakaunawa nito. Magsaya rin siya at sabihin, anong bagay ito? Hayaan siyang magsaya kahit na ganito. At maging kontento sa halip. Hindi pagtuklas upang matuklasan ka, kaysa sa pagtuklas na hindi tumuklas. Ikaw. Dinggin mo, O Diyos. Aba, para sa kasalanan ng tao. Ganito ang sabi ng tao, at ikaw ay naaawa sa kanya, para sa ginawa mo siya, ngunit hindi mo ginawa ang kasalanan sa kanya. Sino ang nagpapaalala sa akin ng mga kasalanan ng aking kamusmusan? Sapagkat sa iyong paningin ay walang malinis sa kasalanan, kahit na ang sanggol na ang buhay ay isang araw lamang sa lupa. Sino ang nagpapaalala sa akin? Hindi ba ang bawat maliit na sanggol, na kung saan nakikita ko kung ano sa aking sarili ang hindi ko naalala? Ano noon ang aking kasalanan? Nakasabit ba ako sa dibdib at umiyak? Para sa dapat ko bang gawin ngayon para sa pagkain na angkop sa aking edad, nararapat lang na pagtawanan ako? Sa at sinaway. Ang ginawa ko noon ay nararapat na sawayin, pero dahil kaya ko hindi maintindihan ang pagsaway, kaugalian at katwiran ay nagbabawal sa akin na sawayin. Para sa mga gawin na iyon, kapag lumaki, tayo ay nag-uugat at itinatapon. Ngayon walang tao. Bagamat siya ay nagpupunit, sinasadyang itinatapon ang mabuti. O noon ay mabuti. Kahit saglit, umiyak sa ano, kung ibibigay masasaktan. Mapait na magalit. Na ang mga taong malaya, at ang sarili nitong matatanda, o ang mismong mga may akda ng kapanganakan nito. Hindi inihain. Na marami bukod sa, mas matalino kaysa dito, ay hindi sinunod ang tango nito. Magandang kasiyahan. Nagawin ang lahat ng makakaya upang hampasin at saktan, dahil ang mga utos ay hindi sinunod, na sinusunod sa pananakit nito. Ang kahinaan noon ng mga paan ng sanggol, hindi ang kalooban nito, ang kawalang kasalanan nito. Nakita at nalaman ko na kahit isang sanggol na naiinggit, hindi ito makapagsalita, ngunit namutla ito at tumingin. Mapait sa kinakapatid nitong kapatid. Sinong hindi nakakaalam nito? Mga nanay at nurse. Sabihin sa iyo na pinapawi nila ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng hindi ko alam kung anong mga lunas. Iyan ba? Masyadong inosente, kapag ang bukal ng gatas ay umaagos sa masaganang kasaganaan. Hindi upang matiis ang isa na ibahagi ito, kahit na sa matinding pangangailangan, at kung kaninong napaka. Buhay pa ba ang nakasalalay dito? Malumanay naming tinitiis ang lahat ng ito, hindi bilang hindi. O bahagyang kasamaan, ngunit dahil sila ay mawawala habang dumarami ang mga taon, para sa kahit na ngayon, ang parehong mga tempers ay lubos na hindi matitiis. Kapag natagpuan sa mas hinog na taon, ikaw, kung gayon, Panginoon kong Diyos, na nagbigay buhay sa aking kamusmusan. Na nagbibigay ng mga pandama, gaya ng nakikita natin, ng frame na iyong ibinigay. Pinapadikit ang mga paa nito, pinalamusan ang mga sukat nito, at, para sa pangkalahatan nito.
Mabuti at kaligtasan, itinanim dito ang lahat ng mahahalagang tungkulin, utos mo. Ako upang purihin ka sa mga bagay na ito, upang magpahayag sa iyo, at umawit sa ang iyong pangalan, ikaw na kataas-taasan. Sapagkat ikaw ay Diyos, makapangyarihan at mabuti. Kahit na wala kang ginawa kundi ito lamang, na walang makagagawa kundi ikaw, na ang pagkakaisa ang hulma ng lahat ng bagay, na mula sa iyong sarili. Ang pagiging patas ay ginagawang patas ang lahat, at ayusin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong kautusan. Ito. Edad kung gayon, Panginoon, na wala akong alaala na dinadala ko sa iba. Salita, at hulaan mula sa iba pang mga sanggol na naipasa ko, totoo bagaman ang hulaan mo, marami pa akong mabibilang sa buhay kong ito na aking ginagalawan. Mundo. Sapagkat hindi bababa sa ginugol ko sa sinapupunan ng aking ina, ay nakatago mula sa akin sa anino ng pagkalimot. Ngunit kung ako ay inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina, kung saan, isinasamo ko sa iyo, o aking Diyos. Saan, Panginoon, o kailan, ako na iyong lingkod na walang kasalanan. Ngunit, narito, yung period ko, napadaan, at kung ano ang mayroon ako ngayon sana, kung saan maaari kong matandaan hindi. Bakas. Lumipas mula sa pagkabata, dumating ako sa pagkabata, o sa halip ito ay dumating sa akin. Pagpapaalis ng kamusmusan. Hindi rin umalis yon, para saan napunta. At gayon paman, ay wala na. Sapagkat ako ay hindi na isang piping sanggol, ngunit isang nagsasalitang batang lalaki. Ito ang naalala ko, at mula noon ay naobserbahan ko kung paano ako natutong magsalita. Ito ay hindi dahil tinuruan ako ng mga nakatatanda ko ng mga salita, as, soon after, other learning in anumang hanay na pamamaraan, ngunit ako, nananabik sa pamamagitan ng mga iyak at basag na impit at iba't ibang galaw ng aking mga paa upang ipahayag ang aking mga iniisip, upang magkaroon ako ng aking ngunit hindi ko maipahayag ang lahat ng aking naisin, o kung kanino ko naisin, ay ginawa. Aking sarili, sa pamamagitan ng pangunawa na ibinigay mo sa akin, aking Diyos, ay isagawa. Ang mga tunog sa aking alaala. Kapag pinangalanan nila ang anumang bagay, at bilang sila. Nilingon ko ito, nakita ko at naalala kung ano ang tawag nila. Ituturo nila sa pangalan na kanilang binigkas. At ito ang sinadya nila. Bagay at walang iba ang malinaw sa galaw ng kanilang katawan, natural. Wika, parang, ng lahat ng mga bansa, na ipinahayag ng mukha. Mga sulyap ng mata, kilos ng mga paa, at tono ng boses. Na nagpapahiwatig ng mga pagmamahal ng isip, habang hinahabol, tinataglay, tinatanggihan, o umiiwas. At sa gayon sa pamamagitan ng patuloy na pagdinig ng mga salita, tulad ng nangyari sa iba't ibang mga pangungusap, unti-unti kong nakolekta para sa kanilang pinaninindigan, at nasira. Sa aking bibig sa mga tandang ito, sa gayon ay binigkas ko ang aking kalooban. Kaya ako, ipinagpalit sa mga tungkol sa akin ang kasalukuyang mga palatandaan ng aming mga kalooban, at iba pa. Inilunsad ng mas malalim sa mabagyong pakikipagtalik ng buhay ng tao, gayon paman. Depende sa otoridad ng magulang, at sa payo ng matatanda. O Diyos aking Diyos, anong mga paghihirap at pangungutya ang aking naranasan ngayon, noong ang pagsunod sa aking mga guro ay iminungkahi sa akin, bilang nararapat sa isang batang lalaki, upang sa mundong ito ay umunlad ako, at maging mahusay sa agham ng wika, na dapat maglingkod sa kapurihan ng mga tao, at sa mapanlinlang na kayamanan. Susunod na ako ay inilagay sa paaralan upang makakuha ng pag-aaral, kung saan ako, kaawa-awa, ay hindi alam kung ano. Gumamit doon ay, at gayon paman, kung walang ginagawa sa pag-aaral, ako ay binugbog. Para sa ito ay hinatulan ng tama ng ating mga ninuno, at marami pumasa sa parehong kurso. Sa harap natin, na inihanda para sa atin ang pagod na mga landas, na kung saan tayo'y nagugutom. Pumasa, pagpaparami ng pagpapagal at kalungkutan sa mga anak ni Adan. Ngunit, Panginoon, kami natagpuan na ang mga tao ay tumawag sa iyo, at natuto kami sa kanila na mag-isip. Ikaw, ayon sa aming mga kapangyarihan, bilang isang dakilang isa, na, bagaman nakatago sa ating mga pandama, nakakarinig at nakakatulong sa atin. Para sa gayon nagsimula ako, bilang isang
Anak, manalangin sa iyo, aking tulong at kanlungan, at sinira ang mga tanikala ng aking dila upang tumawag sa iyo, nagdarasal sa iyo, kahit maliit, ngunit walang maliit. Pagkaseryoso, para hindi ako mabugbog sa school. At kapag ikaw, hindi ako dininig, sa gayon ay hindi ako ibinigay sa kamangmangan, ang aking mga nakatatanda o aking. Ang mga magulang, na hindi pa ako hinahangad, ay nilibak ang aking mga guhitan, ang aking noon. Malaki at matinding sakit. Mayroon bang, Panginoon, sinumang may kaluluwang napakadakila, at kumakapit sa iyo ng napakatindi? Pagmamahal, para sa isang uri ng katangahan, ay sa isang paraan gawin ito, pero meron ba? Na, mula sa pagiging matapat sa iyo, ay pinagkalooban ng napakadakilang espiritu, na siya ay maaaring mag-isip ng basta-basta sa mga rock at hook, at iba pang mga pahirap. Laban sa kung saan, sa lahat ng mga lupain, ang mga tao ay tumatawag sa iyo ng labis. Pangamba, nanunuya sa mga taong kinatatakutan sila ng lubos, bilang atin. Tinutuyan ng mga magulang ang mga pahirap na dinanas namin noong bata pa kami. Mga masters. Sapagkat hindi kami natakot sa aming mga paghihirap na mas mababa, ni hindi kami nanalangin ng kaunti sa iyo, para takasan sila. At gayon pa man tayo ay nagkasala, sa pagsulat o pagbabasa o pag-aaral ng kaunti, kaysa sa hinihiling sa atin. Sapagkat hindi namin inais, o Panginoon, ang alaala o kakayahan, kung saan ang iyong kalooban ay nagbigay ng sapat para sa aming edad, ngunit ang aming tanging tuwa ay paglalaro. At dahil dito ay pinarusahan tayo ng mga gumagawa pa rin. Ang katulad. Ngunit ang katamaran ng matatanda ay tinatawag na negosyo na ng mga lalaki, pagiging. Talagang pareho ay pinarurusahan ng mga matatanda at walang nakikiramay. Lalaki man o lalaki. Sapagkat papayag ba ang sinumang may mahusay na paghuhusga sa aking pagkatao? Pinalo bilang isang batang lalaki, dahil, sa pamamagitan ng paglalaro ng bola, ako ay gumawa ng mas kaunting pag-unlad sa mga pag-aaral na dapat kong matutunan, iyon lamang, bilang isang lalaki, maaari akong maglaro ng higit pa. Nang walang kabuluhan. At ano pa ang bumugbog sa akin? Sino, kung masasaktan? Ilang walang kwentang talakayan sa kanyang kapwa-tutor, ay mas nagalit at nagsiselos kaysa sa akin, kapag binugbog sa bola ng isang playfellow. Gayunpaman, nagkasala ako dito, o Panginoong Diyos, ang lumikha at tagapagtapon ng lahat. Mga bagay sa kalikasan, ng kasalanan ang tagapagtapon lamang, o Panginoon kong Diyos, nagkasala ako sa pagsuway sa mga utos ng aking mga magulang at ng aking mga amo. Para sa kung ano ang gusto nilang matutunan ko, kahit anong motibo, ay maaari ko. Pagkatapos ay nagamit ng mabuti. Para akong sumuway, hindi mula sa isang mas mahusay. Pinili, ngunit mula sa pag-ibig sa paglalaro, pagmamahal sa pagmamalaki ng tagumpay sa aking mga paligsahan. At ang aking mga tainga ay kilitiin ng mga kasinungalingang pabula, upang sila ay makati. Higit pa, ang parehong kuryosidad na kumikislap mula sa aking mga mata at higit pa, para sa mga palabas at laro ng aking mga matatanda. Ngunit ang mga nagbibigay ng mga palabas na ito ay nasa tulad ng pagpapahalaga, na halos lahat ay naghahangad ng pareho para sa kanilang mga anak, at gayon pa man ay very willing na dapat sila ay matalo, kung ang mismong mga laro ay pinipigilan sila. Mula sa mga pag-aaral, kung saan nais nilang makuha ang mga ito upang maging mga nagbibigay ng sila. Tingnan mo ng may habag, Panginoon, sa mga bagay na ito, at iligtas mo kaming tumatawag. Ikaw ngayon, iligtas mo rin yaong mga hindi pa tumatawag sa iyo, upang sila ay makatawag sa iyo, at maaari mo silang iligtas. Noong bata pa ako, narinig ko na ang tungkol sa buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba ng Panginoon na ating Diyos na yumuko sa ating kapalaluan, at kahit na mula sa sinapupunan ng aking ina, na lubos na umaasa sa iyo, ako ay nabuklod, na may marka ng kanyang krus at inasnan ng kanyang asin. Nakita mo, Panginoon, kung paano habang pa isang batang lalaki, nasis sa isang oras na may bigla ang pang-aapi ng ang tiyan, at parang malapit na sa kamatayan, nakita mo, aking Diyos, sapagkat ikaw ay aking tagapag-ingat, na may kung anong pananabik at anong pananampalataya ang aking hinangad mula sa mga banal. Pangangalaga ng aking ina at ng iyong simbahan, ang ina naming lahat,
ang bautismo ng ang iyong Kristo, ang aking Diyos at Panginoon. Kung saan ang ina ang aking laman, pagiging labis na nababagabag dahil na may pusong dalisay sa iyong pananampalataya, higit pa siya. Buong pagmamahal na naghirap sa pagsilang ng aking kaligtasan, ay sa pananabik na pagmamadali. Ibinigay para sa aking pagtatalaga at paglilinis sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalusugan. Mga sakramento, nagkukumpisal sa iyo, Panginoong Hesus, para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Maliban na lang kung bigla akong gumaling. At kaya, parang kailangan ko ulit. Polluted dapat akong mabuhay, ang aking paglilinis ay ipinagpaliban dahil ang mga karumihan ng kasalanan, pagkatapos ng paghuhugas na iyon, ay magdadala ng higit at higit pa. Mapanganib na pagkakasala. Naniwala na ako noon, at ang aking ina, at ang kabuuan. Sambahayan, maliban sa aking ama, gayon may hindi siya nanaig sa kapangyarihan ng aking. Ang kabanalan ng ina sa akin, na kung paanong hindi pa siya sumasampalataya, ay gayon din naman ako. Sapagkat ito ay ang kanyang maalab na pangangalaga, na ikaw aking Diyos, kaysa siya, ang dapat maging aking ama, at sa ganito ay tinulungan mo siyang manaig sa kanyang asawa. Kung kanino siya, higit na mabuti, ay sinunod, doon din ay sumusunod sa iyo, na mayroon ng gayon. Nag-utos. Isinasamo ko sa iyo, aking Diyos, nais kong malaman, kung ibig mo, para saan. Ang layunin ng aking binyag noon ay ipinagpaliban. Para ba sa ikabubuti ko ang rin? Ay pinakawalan na parang sa akin, para magkasala ako? O hindi ba ito inilatag? Maluwag. Kung hindi, bakit umaalingaw-ngaw pa rin sa ating mga tenga sa lahat ng panig, hayaan mo siya. Mag-isa, gawin niya ang kanyang ibig, sapagkat hindi pa siya nabautismuhan, ngunit tungkol sa katawan. Kalusugan, walang nagsasabi, hayaan siyang mas masugatan, sapagkat hindi pa siya gumaling. Gaano kabuti kung gayon, kung ako ay gumaling kaagad, at pagkatapos, sa pamamagitan ng ang aking mga kaibigan at ang aking sarili, ang gumaling na kalusugan ng aking kaluluwa, ay pinananatiling ligtas. Sa iyong pag-iingat kung sino ang nagbigay nito. Mas maganda talaga. Ngunit gaano karami at dakila. Ang mga alon ng tukso ay tila sumabit sa akin, pagkatapos ng aking pagkabata. Ang mga ito. Nakita ng aking ina, at ginustong ilantad sa kanila ang luwad kung saan ako. Maaaring pagkatapos ay molded, kaysa sa pinakakast kapag ginawa. Sa pagkabata mismo, gayunpaman, hindi gaanong kinatatakutan para sa akin, kaysa sa kabataan, ako. Mahal na hindi mag-aral, at kinasusuklaman na pilitin ito. Ngunit ako ay pinilit, at ito ay mabuti ang ginawa sa akin, ngunit hindi ako naging mabuti, para, maliban kung sa pilitan, mayroon ako hindi natutunan. Ngunit walang gumagawa ng mabuti laban sa kanyang kalooban, kahit na ano siya. Doth, maging maayos ka. Gayunpaman, hindi rin sila nagpilit sa akin, ngunit kung ano ang mabuti. Dumating sa akin mula sa iyo, aking Diyos. Para sila ay hindi alintana kung paano ko dapat gamitin kung ano ang pinilit nila sa akin, upang matuto, maliban sa sakit ang walang kabusugan. Pagnanasa ng isang mayamang pulubi, at isang kahiyahiyang kaluwalhatian. Ngunit ikaw, kung kanino ang mismong mga buhok ng aming ulo ay binilang, ginamit mo sa aking ikabubuti ang kamalian. Sa lahat ng nag-udyok sa akin na matuto, at ang aking sarili, na hindi mag-aral, ikaw ginamit mo para sa aking parusa, isang angkop na parusa para sa isa, napakaliit na batang lalaki, at iba pa. Dakilang makasalanan. Kaya't sa mga hindi gumawa ng mabuti, iyong ginawang mabuti para sa akin, at sa aking sariling kasalanan ay pinarusahan mo ako ng makatarungan. Sapagkat ikaw ay nag-utos. At kaya ito ay, na ang bawat labis na pagmamahal ay dapat na sarili nito. Parusa. Ngunit bakit labis kong kinasusuklaman ang Griego, na pinag-aralan ko noong bata pa ako? Hindi ako pagganap na alam. Para sa Latin na minahal ko, hindi kung ano ang aking mga unang master, ngunit ano. Tinuruan ako ng mga tinatawag na grammarians. Para sa mga unang aralin, pagbabasa, pagsulat at aritmetika, naisip kong isang malaking pasanin at parusa gaya ng anupaman Griego. At gayon paman kung saan ito ay masyadong, ngunit mula sa kasalanan at walang kabuluhan nito. Buhay, sapagkat ako ay laman,
at isang hininga na lumilipas at hindi dumarating. Muli, para sa mga unang aralin ay mas mahusay na tiyak dahil higit pa. Tiyak, sa pamamagitan ng mga ito ay nakuha ko at nananatili pa rin ang kapangyarihan ng pagbabasa ng kung ano ako. Mahanap ang nakasulat at ang aking sarili ay sumusulat kung ano ang gusto ko, samantalang sa iba, ako. Pinilit na matutunan ang mga pag-alagala ng isang Aeneas na nakalimot sa aking sarili at upang umiyak para sa namatay na Dido dahil siya ay nagpakamatay para sa pag-ibig habang kasama. Tuyong mga mata, tiniis ko ang aking miserableng sarili na mamatay sa mga bagay na ito malayo sa ikaw, o Diyos ang aking buhay. Para sa kung ano ang mas miserable kaysa sa isang kahabag-habag na nilalang na hindi nakikiramay. Kanyang sarili, umiiyak sa pagkamatay ni Dido para sa pag-ibig kay Aeneas, ngunit hindi umiiyak. Kanyang sariling kamatayan dahil sa kawalan ng pagmamahal sa iyo, o Diyos. Ikaw na liwanag ng aking puso. Ikaw na tinapay ng aking kaloob-looban na kaluluwa, ikaw na kapangyarihan na nagbibigay sigla sa akin. Isip na nagpapabilis sa aking mga pag-iisip, hindi kita minahal. Nag-commit ako. Pakikiapid laban sa iyo, at sa buong paligid ko sa gayon ay nakikiapid doon. Etude, magaling. Magaling para sa pagkakaibigan ng mundong ito ay pakikiapid laban sa iyo, at magaling. Magaling umaalingaw-ngaw hanggang isa. Ay hindi nahiya sa kanya kung gayon ang isang tao. At sa lahat ng ito ay hindi ako umiyak, ako na umiyak. Para kay Dido na pinatay, at naghahanap sa pamamagitan ng tabak ng isang hampas at matinding sugat. Ang aking sarili ay naghahanap ng habang ang isang mas masahol pa sukdulan, ang sukdulan at pinakamababa ng ang iyong mga nilalang na iniwan ka, ang lupa ay dumaraan sa lupa. At kung bawal basahin ang lahat ng ito, nalungkot ako na baka hindi ko mabasa ang nalulungkot. Ako. Ang kabaliwan na tulad nito ay naisip na mas mataas at mas mayamang pag-aaral kaysa doon. Kung saan ako natutong bumasa at sumulat. Ngunit ngayon, aking Diyos, sumigaw ka ng malakas sa aking kaluluwa, at hayaang sabihin sa akin ng iyong katotohanan. Hindi ganoon, hindi ganoon. Mas mabuti ang unang pag-aaral na iyon. Para, narito, ako ay handa. Kalimutan ng mga libot ni Aeneas at lahat ng iba pa, kaysa sa kung paano magbasa. At magsulat. Ngunit sa ibabaw ng pasukan ng grammar school, ay may iginuhit na tabing. Totoo, gayunpaman ay hindi ito isang sagisag ng anumang muling pagsasaayos bilang isang balabal ng pagkakamali. Huwag hayaan silang, na hindi ko na kinatatakutan, ay sumigaw laban sa akin habang ako aminin sa iyo, aking Diyos, anuman ang aking kaluluwa, at pumayag sa paghatol sa aking masasamang paraan, upang mahalin ko ang iyong mabubuting daan. Huwag hayaan. Alinman sa mga mamimili o nagbebenta ng grammar learning ay sumisigaw laban sa akin. Para kung ako. Tanungin sila kung totoo ba na dumating si Aeneas sa isang pagkakataon. Carthage, gaya ng sinasabi ng Makata, ang hindi gaanong natututo ay sasagot na hindi nila alam. Mas natutunan na hindi niya ginawa. Pero dapat ko bang itanong kung anong mga letra ang pangalang Aeneas ay nakasulat, sasagot sa akin ang bawat nakatuto nito. Tama, bilang sa mga palatandaan na kung saan ang mga tao ay conventionally nanirahan. Kung muli ako. Dapat magtanong kung alin ang maaaring nakalimutan na may pinakamababang pinsala sa mga alalahanin ng buhay, pagbabasa at pagsusulat o mga patulan na katang ito. Na hindi nahuhulaan. Ano ang dapat isagot ng lahat na hindi lubusang nakakalimutan ang kanilang mga sarili? Ako. Nagkasala, kung gayon, noong bata pa ako ay mas gusto ko ang mga walang laman kaysa sa mga iyon. Kumikitang pag-aaral o sa halip ay minahal ang isa at kinasusuklaman ang isa. Isa at isa, dalawa, dalawa at dalawa, apat ito para sa akin ay isang mapuot na singsong, ang kahoy na kabayo na may linya na may mga armadong lalaki, at ang pagsunog ng Troy, at ang lilim at malungkot na pagkakatulad ni Creusa, ang napili kong panoorin. Walang kabuluhan. Bakit ko kinasusuklaman ang mga klasikong Griego, na may katulad na mga kwento? Para sa mausisa din na hinabi ni Homer ang katulad na mga katang-isip, at pinakamatamis na walang kabuluhan, gayon paman. Bitter ba siya sa boyish taste ko?
At sa palagay ko ay gagawin ni Virgil. Mga batang Griego, kapag pinilit na pag-aralan siya bilang ako ay Homer. Kahirapan, sa katotohanan, ang kahirapan ng isang banyagang wika, putol-putol, bilang ito ay, sa apdo lahat. Ang tamis ng pabula ng Gresya. Dahil ni isang salita ay hindi ko naintindihan. At para maipaunawa sa akin, ay hinihimok ako ng mahigpit sa malupit na pagbabanta. At mga parusa. Ang oras ay, bilang isang sanggol, ay hindi ko alam ang Latin, pero ito. Natutunan ko ng walang takot o paghihirap, sa pamamagitan lamang ng pagmamasid, sa gitna ng mga haplos ng aking nursery, at pagbibiro ng mga kaibigan, nakangiti at palakasan. Nagpapalakas ng loob sa akin. Natutunan ko ito ng walang anumang presyo ng parusa. Himukin mo ako, dahil hinimok ako ng aking puso na ipanganak ang mga paglilihi nito, na magagawa ko lamang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga salita, hindi ng mga nagturo, kundi ng mga iyon. Na nakipag-usap sa akin, sa kaninong mga tainga, ay ipinanganak ko rin ang mga pag-iisip. Kung ano man ang naisip ko, walang alinlangan, kung gayon, na ang isang libreng kuryusidad ay may higit pa. Puwersa sa ating pag-aaral ng mga bagay na ito, kaysa sa isang nakakatakot na pagpapatupad. Ito lang. Pinipigilan ng pagpapatupad ang mga paglilibot ng kalayaang iyon, sa pamamagitan ng iyong mga batas, o aking Diyos, iyong mga batas, mula sa tungkod ng Panginoon hanggang sa mga pagsubok ng martir, pagiging na makapagpagalit para sa amin ng isang kapaki-pakinabang na mapait, na nagpapaalala sa amin sa iyong sarili mula sa yaong nakamamatay na kasiyahan na umaakit sa amin mula sa iyo. Dinggin mo, Panginoon, ang aking panalangin, huwag manghina ang aking kaluluwa sa ilalim ng iyong disiplina, ni hayaan. Ako'y nanghihina sa pagtatapat sa iyo ng lahat ng iyong mga awa na iyong ipinagkaloob. Inilabas mo ako sa lahat ng aking pinakamasamang paraan, upang ikaw ay maging galak sa akin, higit sa lahat ng mga pang-akit na minsan kong hinabol na maaari ko. Lubos na nagmamahal sa iyo, at hawakan ang iyong kamay ng lahat ng aking pagmamahal, at maaari mo pa akong iligtas mula sa bawat tukso, maging hanggang sa wakas. Sapagkat narito, O Panginoon, aking Hari at aking Diyos, para sa iyong paglilingkod ay maging anumang kapaki-pakinabang. Bagay na natutunan ng aking pagkabata, para sa iyong paglilingkod, na aking sinasalita, isinusulat, binabasa. Umasa. Sapagkat ipinagkaloob mo sa akin ang iyong disiplina, habang ako ay nag-aaral. Walang kabuluhan, at ang aking kasalanan ng pagkatuwa sa mga walang kabuluhang iyon ay iyong pinatawad. Sa kanila, sa katunayan, natutunan ko ang maraming kapaki-pakinabang na salita, ngunit maaaring ito rin. Natutunan sa mga bagay na hindi walang kabuluhan, at iyon ang ligtas na landas para sa mga hakbang ng kabataan. Ngunit sa aba mo, agos ng kaugalian ng tao, sino ang tatayo laban? Ikaw. Hanggang kailan ka hindi matutuyo? Gaano katagal gumulong ang mga anak ni Eva? Sa napakalaking at kahindik-hindik na karagatan, na kahit na sila ay halos hindi nilalampasan kung sino umakyat sa krus. Hindi ba't nabasa ko sa iyo ang tungkol kay Job ang kulog at ang mga ngalo niya? Pareho, walang alinlangan, hindi siya maaaring maging, ngunit kaya ang nagkukunwaring kulog. Maaaring mamumukhaan at magalit sa tunay na pangangalo niya. At ngayon alin sa atin? Ang mga nakagaon na masters ay nakikinig sa isa na umiiyak mula sa kanilang sariling paaralan. Ito ay mga katang-isip ni Homer, na naglilipat ng mga bagay ng tao sa mga Diyos, kung ibinaba niya sa atin ang mga bagay na banal. At higit na totoo. Kung sinabi niya, ito ay tunay na kanyang mga katang-isip, ngunit iniuugnay ang isang banal kalikasan sa masasamang tao, na ang mga krimen ay maaaring hindi na mga krimen, at kung sino man commits ang mga ito ay maaaring mukhang gayahin hindi inabandunang mga tao, ngunit ang mga Diyos sa langit. At gayon paman, ikaw ay impyernong agos, sa iyo ay itinapon ang mga anak ng mga tao na mayayaman. Mga gantimpala, para sa pagkompas sa naturang pag-aaral, at isang dakilang solemn ay ginawa ng ito, kapag ito ay nangyayari sa forum, sa paningin ng mga batas na nagtatalaga ng isang sweldo sa tabi ng bayad ng scholar, at iyong hinampas ang iyong mga bato at roarest, kaya't ang mga salita ay natutuhan, kaya't ang kahusayan sa pagsasalita, pinakakailangan sa
Makuha ang iyong mga layunin o panatilihin ang mga opinyon na parang hindi natin dapat alam. Mga salitang gaya ng golden shower, lap, bigil, temples of the langit o iba pa sa talatang iyon, maliban kung si Terence ay nagdala ng kahalayan. Kabataan sa entablado, itinayo si Jupiter bilang kanyang halimbawa ng pang-aakit. Pagtingin sa isang larawan kung saan iginuhit ang kwento ng pagbaba ni Job sa isang gintong shower. Sa kandungan ni Danae ang isang babae para manlinlang. At pagkatapos ay markahan kung paano niya pinukaw ang kanyang sarili sa pagnanasa bilang sa pamamagitan ng celestial na otoridad. At anong Diyos? Mahusay Job. Sino ang yumanig sa pinakamataas na templo ng langit sa pamamagitan ng kanyang kulog? At ako, kaawa-awang mortal na tao, ay hindi ganoon din ang ginagawa. Ginawa ko ito at buong puso kong ginawa ito. Wala ni katiting na mas madali ang mga salitang natutunan para sa lahat ng kasamaang ito, ngunit sa pamamagitan ng ang kanilang mga paraan ang kasamaan ay ginawa na may hindi gaanong kahihiyan. Hindi sa sinisisi ko. Ang mga salita, pagiging bilang ito ay pinili at mahalagang mga sisidlan, ngunit ang alak na iyon ng kamalian na lasing sa atin sa kanila ng mga gurong lasing, at kung tayo rin. Huwag kayong uminom, kami ay binubugbog, at walang matino na hukom kung kanino kami makakaya. Apela. Gayunpaman, o aking Diyos, na sa kanyang harapan ako ngayon ay hindi nasaktan. Tandaan mo ito, ang lahat ng ito sa kasamaang palad ay natutuhan ko ng may labis na kagalakan. At para dito ay binibigkas ang isang batang umaasa. Magtiis ka sa akin, aking Diyos, habang sinasabi ko ang aking katalinuhan, ang iyong regalo, at iba pa. Kung ano-anong dotages sinayang ko. Para sa isang gawain ay itinakda sa akin, mahirap sapat na. Aking kaluluwa, sa mga tuntunin ng papuri o kahihiyan, at takot sa mga hampas, na magsalita ng mga salita ni Juno, habang siya ay nagngangalit at nagdadalamhati na hindi niya magawa. Itong Trojan Prince mula sa Latinum Turn. Aling mga salita ang narinig ko na hindi binibigkas ni Juno, pero napilitan kami. Naligaw sa mga yapak ng mga tula na katang ito, at sabihin sa tuluyan. Marami ang ipinahayag niya sa talata. At ang kanyang pagsasalita ay lubos na pinalakpakan. Kung kanino ang mga hilig ng galit at kalungkutan ay pinakanangunguna at nakadamit sa pinakaangkop na wika, pinapanatili ang dignidad ng karakter. Ano sa akin, o aking tunay na buhay, aking Diyos, na aking deklarasyon, ay pinalakpakan ng higit sa napakaraming kaedad at klasiko. Ay hindi lahat ng ito usok at hangin. At wala bang iba kung saan magagamit ang aking isip? At dila? Ang iyong mga papuri, Panginoon, ang iyong mga papuri ay nananatili pa sana. Malambot na suso ng aking puso sa pamamagitan ng prop ng iyong mga kasulatan, kaya hindi trailed ang layo sa gitna ng mga walang laman na trifles, isang maruming biktima para sa mga ibon ng hangin. Sapagkat sa mas maraming paraan kaysa sa isa, ay naghahain ang mga tao sa mga rebeldeng anghel. Ngunit anong kamangha-mangha na ako ay dinala sa mga walang kabuluhan at lumabas mula sa iyong harapan, o aking Diyos, nang ang mga tao ay inilagay sa harap ko bilang mga huwaran. Na, kung sa pag-uugnay ng ilang aksyon nila sa kanyang sarili ay hindi masama, sila ay gumawa. Ilang barbarismo o solecism, pagiging censured, ay abash, ngunit kapag nasa mayaman at sambahin at maayos na diskurso ang kanilang isinalaysay. Magulo ang buhay, pinapurihan, ipinagmamalaki nila. Ang mga bagay na ito ay nakikita mo, Panginoon, at tumahimik ka, mahabang pagtitiis, at sagana sa awa at katotohanan. Tatahimik ka ba magpakailanman? At kahit ngayon ay iginuhit mo. Mula sa kakilakilabot na bangin na ito ang kaluluwa na naghahanap sa iyo, na nauuhaw sa iyo. Kasiyahan na ang puso ay nagsasabi sa iyo, aking hinanap ang iyong mukha, iyong mukha. Panginoon, hahanapin ko. Sapagkat ang maitim na pagmamahal ay pag-aalis sa iyo. Para ito ay hindi sa pamamagitan ng aming mga paa, o pagbabago ng lugar na ang mga tao ay umalis sa iyo, o bumalik sa ikaw. O ang iyong nakababatang anak ay naghanap ng mga kabayo o mga karwahe o barko, lumipad na may nakikitang mga pakpak o paglalakbay sa pamamagitan ng galaw ng kanyang mga paa na
Baka sa malayong lupain ay sira sa magulo na pamumuhay ang lahat na ibinigay mo sa kanya. Pag-alis, isang mapagmahal na ama nang ikaw ay nagbigay at higit na nagmamahal sa siya nang bumalik siyang walang laman. Kaya pagkatapos ay sa pagnanasa, iyon ay sa madilim. Pagmamahal ay ang tunay na distansya mula sa iyong mukha. Masdan, o Panginoong Diyos, masdan mo nang may pagtitiis gaya ng nakagawian mo. Maingat na sinusunod ng mga anak ng tao ang mga pinagtipa ng tuntunin ng mga liham at mga pantig na natanggap mula sa mga nauna sa kanila, pinababayaan ang walang hanggang tipan ng walang hanggang kaligtasan na tinanggap mula sa iyo. Kaya naman, na ang isang guro o nag-aaral ng mga namamana na batas ng pagbigkas ay mas nakakasakit sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasalita ng walang asperity ng isang tao sa kabila ng mga batas ng balarila, kaysa kung siya, isang tao, ay napupuot sa tao sa kabila ng iyo, na parang may kalaban pa. Mas masakit kaysa sa puot kung saan siya ay nag-iinit laban sa kanya, o maaari. Mas malalim ang pananakit niya sa kanyang inuusig, kaysa sa kanyang sugat. Kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang puot. Tiyak na walang agham ng mga titik ang maaaring maging katutubo gaya ng talaan ng budhi na ginagawa niya sa iba kung ano ang mula sa iba niya. Kaawa-awang magdusa. Gaano kalalim ang iyong mga daan, o Diyos, ikaw lamang. Mahusay na si Tess tahimik sa mataas at sa pamamagitan ng isang hindi napapagod batas dispensing. Parusang pagkabulag sa mga masasamang pagnanasa. Sa paghahanap ng katanyagan ng kahusayan sa pagsasalita, lalaking nakatayo sa harap ng isang taong hukom na napapaligiran ng maraming tao. Ang pagdedeklara laban sa kanyang kaaway na may pinakamabangis na puot ay higit na mag-ingat. Maingat, baka, sa pamamagitan ng pagkakamali ng dila, ay mapatay niya ang salitang tao. Pagiging ngunit hindi nag-iingat, baka, sa pamamagitan ng puot ng kanyang espiritu, siya ay pumatay. Ang tunay na tao. Ito ang mundo na kung saan ang tarangkahan, ay hindi masaya na nakahiga ako sa aking pagkabata, ito ang yugto kung saan mas natakot akong gumawa ng barbarismo kaysa magkaroon. Nakatuon ang isa na inggit sa mga hindi. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko at aminin sa iyo, aking Diyos, na kung saan ako ay nagkaroon ng papuri mula sa kanila na ako noon. Naisip na ang lahat ng kabutihan ay mangyaring. Sapagkat hindi ko nakita ang kalaliman ng kasamaan kung saan ako ay itinapon mula sa iyong mga mata. Sa harap nila kung ano ang mas masama kaysa sa akin. Na, hindi nakalulugod kahit na tulad ng aking sarili. Sa hindi mabilang na kasinungalingan. Nililinlang ang aking tagapagturo, ang aking mga amo, ang aking mga magulang, mula sa pagmamahal sa paglalaro, pagkasabi. Upang makita ang mga walang kabuluhang palabas at pagkabalisa, upang gayahin ang mga ito. Mga pagnanakaw din ay nakatuon mula sa bodega at mesa ng aking mga magulang, na alipin ng kasakiman o na maaaring kailangan kong ibigay sa mga lalaki na nagbebenta sa akin ng kanilang dula na lahat ng samantalang hindi bababa sa akin ang gusto nila. Sa dulang ito, madalas din akong naghahangad ng hindi patas. Conquered aking sarili samantala sa pamamagitan ng walang kabuluhang pagnanais ng preeminence. At ano ang kaya kong tiisin, o kapag nakita ko ito, pinagalitan ako. Mabangis, tulad ng ginagawa ko sa iba. At kung saan kung nakita ako ay pagalit, mas pinili kong mag-away kaysa magparaya. At ito ba ang inosente ng pagkabata? Hindi gayon, Panginoon, hindi gayon, ako'y sumisigaw ng iyong awa, aking Diyos. Para sa mismong mga kasalanang ito, habang nagtatagumpay ang mga mahinog na taon, ang mismong mga kasalanang ito ay inililipat. Mula sa mga tutor at master, mula sa mga mani at bola at maya, hanggang mga mahistrado at mga hari, sa ginto at mga manor, at mga alipin, tulad ng mas mahigpit. Pinapalitan ng mga parusa ang tungkod. Ito ay ang mababang tangkad noon ng pagkabata. Na pinapurihan mong aming hari bilang sagisag ng kababaan noong sinabi mo, sa mga ganyan ang kaharian ng langit. Gayunpaman, Panginoon, sa iyo, ang lumikha at gobernador ng sansinukob, karamihan. Napakahusay at pinakamabuti, salamat sa iyo aming Diyos, kahit hadst. Itinadhana mo para sa akin ang pagkabata lamang. Dahil kahit noon pa man, nabuhay ako, at
nadama, at nagkaroon ng implanted providence sa aking kagalingan, isang bakas niyan. Mahiwagang pagkakaisa kung saan ako nagmula, binabantayan ako ng panloob na sentido. Ang kabuuan ng aking mga pandama, at sa mga minutong gawain ito, at sa aking mga pag-iisip sa mga bagay minuto, natutunan kong matuwa sa katotohanan, ayaw kong maging nalinlang, nagkaroon ng masiglang alaala, binigyan ng kaloob ng pananalita, na panatag. Sa pamamagitan ng pagkakaibigan, pag-iwas sa sakit, kawalang malay, kamangmangan. Sa napakaliit na nilalang. Ano ang hindi kahanga-hanga, hindi kahanga-hanga? Ngunit lahat ay kaloob ng aking Diyos, ito. Hindi ba ako ang nagbigay sa kanila sa akin, at mabuti ang mga ito, at ang mga ito ay magkakasama? Sarili ko. Mabuti, kung gayon, siya na lumikha sa akin, at siya ang aking kabutihan, at bago. Siya ay aking ipagbubuni para sa bawat kabutihan ng isang batang lalaki na mayroon ako. Dahil ito ay aking kasalanan. Na hindi sa kanya, kundi sa kanyang mga nilalang, ang aking sarili at ang iba, ang aking hinanap. Kasiyahan, kadakilaan, katotohanan, at sa gayon ay nahulog sa kalungkutan. Pagkarito, pagkakamali. Salamat sa iyo, ang aking kagalakan at ang aking kaluwalhatian at ang aking pagtitiwala, aking Diyos, salamat sa iyong mga kaloob, ngunit gawin mo. Ingatan mo sila sa akin. Para sa gayon ay iyong iingatan ako, at ang mga bagay na iyon ay palakihin at gagawing ganap na iyong ibinigay sa akin, at ako mismo ay sa iyo, dahil kahit na iyong ibinigay sa akin.